Wala na raw tiwala si Bea sa live-in partner niyang si Reggie. Yan ang sabi ng ating mga kausap dito sa H2H Confessions. Ang kinakasama niya raw po kasing si Reggie, mga kapatid, ay panay like at panay message pa sa mga nagseseksihang babae online. At dahil nga po sa patuloy daw na micro-cheating nitong si Reggie, pati si Bea, nawawalan na rin ng confidence sa kanyang sarili. At kahit nga po anong gawing effort nitong si Reggie, gaya ng paglalagay ng Onia Bea, paglalagay ng tracker, mga live updates, parang ubos na raw talaga ang tiwala ni Bea kay Reggie. Kaya naman kausapin na nga po natin itong si Reggie, si Bea. Ayan, Bea, magandang tanghali sa iyo, Bea. Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali po. Naku naman. Kayo pa ba nitong si Reggie ngayon? Nagsasama pa kayo? Opo, Kuya Poy. Nagtitiis ka pa rin, ha? Opo kasi... Gano'n na ba kayo katagal na in a relationship ni Reggie? 4 years po kaming nag-live-in po. Magka-live-in po. Ilan? 4? 4 years po. 4 years. Aba, matagal-tagal na rin. Sino ba ang nagyaya na kayo ay mag-live-in na nitong si Reggie? Siya ba o ikaw? Siya po ang niligawan niya po ako. Tapos, kamay ko sa mga magulang ko po. Namanhikan po siya. No, namanhikan pala. Ba't hindi kasal? Ba't live-in? Siguro po parang mas okay pa po na mas parang sa ngayon po kailangan pa po mag-ipon, ganun po. Tapos yung panahon na ready na po talaga pag ikasal po, ganun po. Okay, pero dahil nga sa mga pangyayari kamo na nitong bandang huli, ikaw ba naiisip mo pa rin na ikinakasal ang sarili mo kay Reggie sa likod ng panay like at nagme-message pa sa ako, wala akong problema doon sa pagla-like sa mga nagseseksihang mga pictures na mga fina-follow nitong si Reggie, pero nagme-message pa Paano? Nahuli mo ba ito? Opo, kasi po pag may mga post po tapos nagko-comment siya, tapos pag napupunta po ako sa message niya, ayun po. Nakikita ko po na yung nire-reactan niya po is mini-message niya na din po. Sumasagot ba naman yung mga mini-message niya ng mga babaeng yun? Yung iba po, hindi. Kasi syempre yung iba famous. Ganun. Famous at yung iba, pagka hindi famous, sumasagot. Ganun? Opo, yung parang po, kunwari mga vlogger or parang medyo sikat po, ganun po. Ano mga naman... TikToker. Bea, ano naman yung mga message na ipinadadala nitong si Reggie? Una, nag-hi, tapos parang kinikilala niya po talaga yung babae, ganun po. Parang may plano ba na palitan na ba ako? Parang sa isip ko lang po, ganun po. Ayan. Kumbaga, okay na sana nga mag-like pero nag-message ka pa. Pero sabi mo nga hindi naman nire-replyan nung karamihan pero pagkatapos ba ng hi, meron pa bang follow-up 'yon? Bukod sa hi, hello ulit sa susunod na araw. Kumbaga naghihintay talaga ng sagot. Opo, kasi minsan pag hindi nagre-reply, kinukulit talaga na hi, kumusta? Bakit hindi ka nagre-reply? Ganon. Pwede ba tayong magkita? Ganon po. Ganon, magkita na agad pero wala rin mga sagot. Yung iba po, kasi akala ng iba single po si yung partner ko po. Kaya yung iba, papatol din naman po yung iba. Ibig sabihin ba nakikipag-meet din siya? Po? Ibig sabihin ba nakipag-meet siya doon sa iba? Nakita sila, nag-date? Sa pag tinatanong ko po siya, wala naman daw po siyang nakakamit talaga, sa chat lang daw. Hanggang chat lang daw po sila. So ngayon, ikaw ba ay naaalarma doon sa idea na para bang tumitingin na ng, sa iba
Okay, ang atensyon nitong jowa mo ay nasa iba at wala sa'yo or naaawa ka doon sa kalalagayan niya ngayon? Ano po, parang naawa din po ko sa kanya kasi tinatry hard niya na po talaga na maging maayos sa akin, maging mabuti sa akin, na maganda na yung pakikitungo niya. Pero para sa akin po, parang nagka-trust issue po talaga ako. Bago mo tinignan yung sarili mo, sabi mo nga parang bumababa na yung self-esteem mo, no? O yung confidence mo, hindi ka na ba nagagandaan sa akin? Hindi na ba ako ang dahilan na kinikilig ka? Kasi nga naghahanap ka ng online. Kahit na sinisita mo siya, tuloy pa rin siya. Bukod dun, aminin mo, Bea, ito ba si Reggie ay medyo mahilig doon sa mga malalaswang mga video? Nanonood ba siya nito? Paano po, hindi ko pa naman po nakikita na nanonood siya ng ganun. Sa mga ano lang, malikot siya talaga yung mga sexy post, naka-bikini, ganun po. Yes, oo. Pero, syempre, nakakapunta ka nga nasisilip mo nga yung messenger niya. Yung, yung history niya sa cellphone din. Yung search history. Chine-check mo ba? Opo, pero yung mga nasa history niya po, yung mga kilala lang po talaga namin ng mga kaibigan, yun lang po yung nakikita ko doon na nakalagay. Okay, so wala naman siyang problema o yung tinatawag natin na porn addiction? Wala naman? Wala naman po. Yung mga kalaswaan ng mga videos, yun ang hinahanap niya, kaya naman siya ay engganyo rin dito sa mga nagseseksihan na mga babae. Okay, na ifina-follow niya. Okay. Ayan, sige. So sa ngayon, ano na ba ang mga ginawa mo naman para sitahin itong baka naman masyado naman malamya yung pagsita mo dito kay Reggie at parang hindi ka talaga seseryosohin din? Hindi naman po, dumadating na po sa time na ko na siya na tawag doon, inaano ko siya na maghiwalay na kami. Pero napakaawa din naman po siya, tapos dumadating na sa point na nag-iiyakan na lang kami dalawa kasi parehas kaming ayaw namin mawala ang isa't isa, pero bakit ganun ang ginagawa niya? Alam mo yung ginagawa minsan sa mga bata, yung 'di ba dinidisiplina natin yung mga bata natin sa screen time, yung exposure nila sa mga gadgets. Sinubukan mo na ba at sinabi mo na ba dito kay Reggie na subukan natin na kumilos ka lang nang wala mo nang tinginan sa cellphone? Nagawa niyo na ba 'yon? Minsan pinaanana ko siya na bakit parang lagi kang nakatutok lang sa cellphone pag galing sa trabaho, cellphone agad. Ganun po, tapos wala na siyang time sa akin na makipag-usap. Hindi ka na natututukan. Opo. Hindi ka na nakakausap. Ang sinasagot niya lang naman po na yun lang daw yung pahinga niya kasi sa trabaho, wala daw cellphone. Ano ba ang trabaho nitong si Reggie? Kargador po siya. Oh. 'Di ba? Ikaw, ano naman trabaho mo, Bea? Ano lang po, minsan nag-online selling po. Pero parehas naman kayong kumikita at nag-iipon nga para sa future ninyong dalawa. O parehas kayong busy. Opo. Oo, merong mga pinagkakaabalahan. Okay. Alam mo, tingin ko sa tingin ko lang, Bea, kailangan talagang mas seryosohin pa itong pagpigil kay Reggie sa kagagamit ng cellphone niya kasi nga unti-unti na naluluto na yung utak. Dahil bukod doon, ano ba siya, naglalaro. Yung iba kasi sa mga games naman, napapasobra. Tama? Mahilig din ba siya sa mga ganon, mga online games o hindi? Talagang doon sa mga sexy. Mag-ML po siya dati pero hindi na, wala na pong ML. Doon na, hinahunting na lang talaga yung mga picture-picture. Opo, more on Facebook na po siya Yeah. Alam mo, sabi mo nga seryoso kayo na gusto nyo namang i-save yung relationship ninyo, isa nga sa paraan na kontrolin kung ano yung nakakasira. Yung pagtingin-tingin sa ibang mga babae. Sinabi mo na ba sa kanya na nagseselos na ako? Napapangitang ka na ba sa akin? O ikaw ba, syempre, sabi mo nga, parang nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Ikaw ba, tinignan mo na ang sarili mo naman sa harap ng salamin, Bea? Nakukumbinsi ka na ba na hindi na nga ako maganda para kay Reggie?
Opo, siguro naiisip ko po na may kulang pa ba sa akin, ganun po na hindi ko na ginusto niya din naman na maging makasama niya ako sa bahay. So syempre minsan pag pumasok na sa live-in na buhay, syempre may magbabago talaga sa babae minsan, lalo na kung busy sa gawaing bahay. Gano'n nakatagal na nangyayari ito? Buwan pa lang? Mga 2 months, ganun po. Bago-bago pa lang. So, pwede pang pwede pang bunutin kaagad-agad. So, yun nga, disiplinahin nyo yung isa't isa sa paggamit ng phone at mas kayo ang mag-usap. Pagka ba galing sa trabaho, itong si Reggie, kinakausap mo. Yung usap na, yung kumusta na may lambing, yung may concern, hindi yung, maglinis ka muna ng dyan. Papasok pa lang sa bahay, nakalimutan maghubad ng tsinelas, napagalitan pa. Pagod na nga yung tao. Baka ganun naman kayo mag-usap, Bea. Alam mo yun, masyadong matatalim yung mga salita, kaya I'd rather, hindi na ako makikipag-usap sa'yo. O dito na lang ako sa cellphone ko, at least ito, hindi magre-react. Hindi nga ako sinasagot ng mga chinachat ko eh. Baka ganun naman, Bea. Yung totoo, nagiging masungit ka ba minsan sa kanya? Minsan po, nabubungangaan ko po siya pag yung time na pumuputok na po talaga ako or sumasabog na po ako sa, parang nanggigigil na po talaga ako, ganun po. Dahil sa, doon lang, sa pagtingin niya sa mga pictures? O hindi, may iba pa? Parang kasi parang nababaliwala niya na din po ako minsan kahit magkatabi kami, biglang tatalikod, tapos cellphone, ganun po. Pero, ang napatunayan mo ngayon, siya ay mahilig lang mag-chat, pero wala naman siyang karelasyon na iba. O pakiwari mo meron na rin? Wala pa akong nagsasabi po. Sige. Alam mo, yan nga. Disiplinahin nyo ang sarili ninyo. Isa yan. It's a start. It's a start. At mas mag-usap kayo. At kalmahan mo lang rin, Bea. Okay? At kausapin mo siya. Sabi mo, umiiyak-iyak rin siya kapag naghahamon ka ng hiwalayan. Niyayakap ka ba sa pag-iyak niya? Iyak ba yon na nalulungkot o iyak na natutuwa dahil nakikipaghiwalay ka? Linawin natin yan, Bea. Pati din po ako nalilito. Di ba? Kasi nga, baka naiiyak parang salamat pagkatapos ng 4 na taon. Hihiwalay na siya. Nakikita mo ba yon? Baka luha ng buhaya. Yan, yung ganyan. Peke, yung pag-iyak. Pag umuwi naman din po ko sa amin, sinusundo niya ako. Baka sinusundo ka para kunin mo yung mga damit mo. Pagka ba lumalayas ka, dinadala mo yung mga damit mo. Ha? Hindi. Opo, nagdadala din po ako ng bag. Kasi nga po, minsan nakakaisip ako na gusto ko nang bumitaw. Pero hindi pa rin talaga po magawa na kasi po siguro sa tagal ng taon ng Ilang araw ang pinakamatagal na ikaw ay umuwi muna sa inyo para magpalamig? Mga 1 week po. 1 week? Nanunuyo ba siya Opo. sa loob ng 1 week o kapag ka naka 1 week na, tsaka lang siya manunuyo? Uwi ko lang po sa amin, magchat po siya, manunuyo, tapos gusto niya pumunta sa amin, pero pinipigilan ko po siya, sasabihin ko na wala na siyang dapat puntahan, ganun po. Pero sigurado ka ba na hindi ka rin naman nagbe-message sa kanya na sunduin mo na nga ako dito, namimiss na kita, sigurado? Hindi naman po, kasi gusto ko talagang makita yung sincerity niya po. Sige. Alam mo, Bea, maganda rin kasi kailangan din sa pagmamahalan, lalo na kapag hindi ako fan na naghihiwalay. Pero kung kinakailangan, if only to make a statement, sabi nga, sa wikang Ingles, kailangan mo ring tigasan yung dibdib mo, 'di ba? Para maging malinaw yung mensahe na gusto mong iparating sa partner mo. Huwag kang makuha sa 1, 2 pakiusap lang. Hindi, seryoso ako. Magbabago ka o hindi? Buburahin mo ba, unfollow mo ba yung mga kalokohan mong mga fina-follow sa internet at bibigyan mo ko ng atensyon o hindi? Nagawa mo na ba yun, Bea, o hindi pa? Kulang pa siguro. Medyo mabilis ka pang mapakiusapan. Hindi po, may mga siguro 1 beses or 2 beses po na parang bilib ako sa sarili ko kasi nung time na yun, napakatigas ng puso ko talaga. Ayan. Kasi nagbago ba siya noon? Nakukuha niya lang po ulit kasi pati magulang ko po, sinusuyo niya din po.
Oo. Pero seryosohin mo, medyo patagalin mo. Nanuyo siya, sige, napa-oo yung mga magulang mo. Pero sige, umuwi ka muna ron. Dito muna ako sa amin. Seryoso ko. Tatampo ko. 'Di ba? Ganyan. Ha? Medyo patagalin mo ng konti, huwag ka masyadong mabilis ano tawag mo rito, mapaikot ang ulo. Pwede ba 'yon, Bea? Ay sabi mo, napabilib mo na yung sarili mo. Sige. Oo, iparamdam mo sa kanya na seryoso, gusto ko ng pagbabago mula sa'yo. At pati rin naman sa'yo, Bea, kung sakali may mga pagkukulang ka, kailangan doon sa mga panahon na yon ay nagbabago ka. Sabi mo nga, medyo nagiging masungit nga po ako, galing siya sa trabaho, kargador siya, pero pag uwi, nasusungitan ko pa. 'Di ba? O, ikaw din, magbabago. Parehas kayo. Ha? Opo, sir. Opo. Kailangan niya ng espasyo para seryoso tayong magbabago. Mag-uusap kayo, pero hindi ibig sabihin na babalik na ako dyan. Hindi. Baguhin mo muna yung sarili mo. Gusto kong makakita ng resulta. Habang ako rin naman, inaayos ko lang rin naman yung sarili ko dito. 'Di ba? Tsaka ako babalik dyan. Kahit nga wag mo na akong sunduin, basta babalik na lang ako dyan. 'Di ba? Kung ma-feel ko, mararamdaman 'yan 4 years na kayo magkasama, 'di ba? 4 years na at kung sa panahon na 'yon ikaw yung madalas niyang chinachat, ikaw yung madalas niyang kinukumusta. Malamang ikaw na nga yung gusto niyang makausap na ulit. Pero kapag ka talaga yung mga fina-follow niya, ng mga nagseseksihan, ng mga gustong makachat, gustong sabi mo nga baka may plano pa siyang iba. Ay hindi na, nakakasira na sa relasyon natin. At seryoso yan. Ha? Seryosohin mo, Bea. Sabihin mo rin sa kanya, seryosohin mo itong problema natin. Kasi hindi naman pwede na, vlogger yan o kaya medyo semi-famous person yan Paliwanag mo sa kanya, nagseselos ako. Sobrang dami na yan. 'Di ba? At yan na ang inaatupag mo. Nasa naman yung oras na para sa akin sana, para sa mga plano natin sa kinabukasan. Kung ang inihintay mong reply ay mula sa ibang mga tao na luwa yung mga bahagi ng katawan. Diba? Yun, Bea. Linawin mo sa kanya. Nasasaktan ka rin bilang isang babae at bilang isang karelasyon sa ginagawa niya. Tama? Opo. Salamat Sabihin mo po. sa kanya yan, tiisin mo. Kailangan tiisin minsan kapag ka nagmamatigas na ganyan sanay na sanay sa patigas ng loob. Patigas ng loob. Ikaw mismo minsan ang kailangan na magmatigas na rin. Kaya naman, Bea, maraming salamat sa pagkikwento mo nitong at pag-amin sa amin dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. At sana rin po magsilbing aral ito sa iba dyan na talaga naman nakukuha na ng mga online na mga kung ano-ano ang atensyon, hindi na nakakausap na maayos ang inyong karelasyon. Pauwiin nyo na ang mga ka-live-in ninyo. Pauwiin nyo na lang yung mga jowa ninyo. Kung cellphone na lang rin naman ang lagi nyong aatupagin. Biruin mo, yung dati mong nililigawan na gustong makasama, gustong makausap. 'Di ba? Nasa tabi mo na, pero ngayon na nandyan na nga sa tabi mo, literal na nasa tabi mo, hindi mo naman pinapansin dahil may kachat ka ng iba. Ay balik mo na yan sa magulang niya. 'Di ba? Pauwiin mo na sa kanila. Ihatid mo naman. 'Di ba? Iba na pala gusto mong kausap, iba na gusto mong kachat, iba na gusto mong kasama. 'Di ba? Respeto naman. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.